Hello, good morning. Start na po tayo. So, nasan kayo ngayon? Lahat ba ng subject nyo ay online? Yes, Okay, let's start. So, today, ang pag-aaralan natin ay Introduction to Heat Transfer. So, introduction sa different modes of heat transfer. Also, discuss na din natin yung methodology ng kung paano natin isosolve yung heat transfer problems. Okay? So, nakikita nyo pala sa screen is yung ating thermal power plant. So, meron tayo dyang cooling tower. Ayan, ito. Kita nyo? So, yung cooling tower, isang example siya ng applications ng heat transfer. So, ginagamit to for cooling system ng isang thermal power plant. So, in our later discussions, meron tayong mga informations about cooling towers na mapapag-aralan. So, this part, may mga equipment din dito, mga heat exchangers sa loob ditong power plant na to, no? So, as time goes by, may explore natin yung buong power plant. Okay? So, this is Module 1, Introduction to Heat Transfer. So, in this module, we will have a brief introduction on the three modes. So, we have conduction, convection, and radiation. So, before we start, dapat meron tayong goal. Ano yung objective natin for today? So, first is to describe the three methods of heat transfer: conduction, convection, and radiation, and to solve problems relating to mechanisms of heat transfer, and to differentiate heat transfer and thermodynamics. So, yan yung ating objectives. Okay? At the end of this day, so dapat ma-describe natin yung tatlong methods and ma-differentiate natin yung difference. Actually, pag-aralan na natin last week, yung difference ng thermodynamics and heat transfer. So, review na lang yung ngayon. So, nakikita niyo sa screen is a basic applications ng heat transfer. So, lahat tayo ay nagluluto, no? So, sa simpleng pagpapakulo lang ng water, meron na tayong heat transfer application. So, yan, nakita natin sa screen. Meron tayong fire and then kukulo na yung water. So, paano nangyayari yung heat transfer dyan? So, first, meron tayong fire. So, by the way, heat transfer, define muna natin, is a thermal energy in transit due to special temperature difference. So, whenever there exists a temperature difference in a medium or between a media, heat transfer must occur. So, ano yung driving force para magkaroon ng heat transfer? So, yung temperature difference. Whenever there exists a temperature difference in a medium or between a media, heat transfer must occur. So, it flows or it is transferred from high temperature region to low temperature region. So, laging from high temperature to low temperature. Yan. Hot to cold ang pag-transfer ng heat. So, dito sa basic example, so mag-i-start siya sa fire. So, magpuproduce ng fire yung stove and then, eventually, yung energy
formed in the fire is transferred to the pot. Yan. So yan, meron yung pot natin may mga handle siya. So kapag mainit yung pot, matatransfer yung heat sa mga handle and sa entire pot. Ang tawag natin dyan is conduction. No? Kasi merong transfer of heat mayroong direct transfer of heat. Okay. And then water. May water dun yung pot. So, ang mangyayari dun sa water, yung energy. Paano nagkakaroon ng energy? Transfer dun sa water. So, syempre yung mainit yung pot, no, matatransfer yung heat dun sa water. And then eventually, yung less energetic molecules ng water, magiging high energetic siya, no? Kasi nagkaroon ng molecular movement. Ang tawag natin doon sa molecular movement na yun ay, anong tawag natin? Sa molecular movement ng molecules ng water. Ang tawag natin dyan ay diffusion. So dahil nagkaroon ng diffusion or molecular movement yung water, yung less energetic molecules, magiging energetic molecules at the same time, ta-transfer yung energy yung heat energy ng isang molecules papunta sa isang molecules, sa katabing molecules. Eventually, lahat ng molecules doon magiging high energetic from less energetic. So kapag nangyari yon, iinit na yung water. And at a certain time, kukulo na siya, no? Pag kumulo yung water, dahil yung water is nagkaroon ng heating, natural heating, so nagkaroon tayo ng convection, no? Also, magkakaroon din ng convection kapag yung steam, kapag kumulo na siya, o yung heat galing sa water na transfer sa air. So, nagkaroon din ng convection. Convection kapag nag-transfer yung heat through a fluid or fluid such as liquid or gas. So, yun, convection. Kapag radiation, so paano naman natin ma-apply yung radiation dito sa pagpapakulo ng water? So, kapag tinapat niyo yung kamay niyo dun sa pot, so mainit siya, no? So, meron siyang electromagnetic wave. So, kahit wala kayong direct contact, merong electromagnetic wave, so mararamdaman niyo pa rin yung init, no? And this is what we call radiation. Okay? So, yan yung pinaka-basic applications ng heat transfer. Dito sa heat transfer, meron tayong Q or heat transfer heat rate. Ito yung ating kinakalculate. Yan, yung Q natin. Q double prime or heat flux is the rate of heat transfer per unit area. Kapag dinivide natin per unit area yung ating heat rate, so ang unit na natin yan is watt per meter squared. So kapag heat rate lang or heat transfer rate lang, joule per second or watts ang unit natin, no? Paano kapag rate of heat transfer per unit length? So kapag ganun, Q double prime lang. Q prime lang pala, sorry. Yan, Q prime. Okay? So last week, we already discussed what is the difference between heat transfer and thermodynamics. So thermodynamics is a science of energy. So it is the study of energy, including conversion of energy from one point into another and the effects that adding or removing energy have on a system. So galing siya sa Greek word na therme, which means heat, and dynamics, which means power. So heat power. In mechanical engineering, principles of thermodynamics have a fundamental role in how mechanical processes are understood, analyzed, and designed. So, hindi mabubuo ang power plant kung walang applications ng thermodynamics. So, kaya, hindi natin pwedeng sabihin na hindi natin nagagamit ang thermodynamics, no? Kasi nagagamit siya
hindi mabubuo yung mga power plant at mga processing plant kung walang knowledge about thermodynamics. Kung walang principle about thermodynamics. So, ano ba yung mga laws of thermodynamics? So, last time, we have already studied the zeroth law, first law, second law, and third law of thermodynamics. So, kahit nung old age, thermodynamics na din yung ginagamit to convert energy into power. So, yung different laws of thermodynamics, it helps us understand why energy flows in a certain direction and in a certain ways. So, sa first law, law of conservation of energy can neither be created nor destroyed. In second law natin is law of increase of entropy. Third law is entropy of perfect crystals. And yun nga, sabi ko last time, yung fourth law of thermodynamics, dapat siya yung mauuna. So, since hindi na pwedeng baguhin, dahil yun na yung nakasanayan na first law, second law, third law, ginawa na lang siya ang zeroth law. Yan, nagkaroon tayo ng zeroth law of thermodynamics. So, si Ralph H. Fowler yung nag-study ng zeroth law of thermodynamics. So, Ralph H. Fowler, a British physicist who first formulated and labeled the zeroth law of thermodynamics. So, the zeroth law of thermodynamics states that if two systems are in thermodynamic equilibrium with the third system, the two original systems are in thermal equilibrium with each other. Okay? So, halimbawa, meron tayo ditong system A, system B, and system C. So, if system B is equivalent to system A and system C is also equivalent to system A, and then system B and system C are also in thermal equilibrium with system B is also in thermal equilibrium with system C. So, ito yung zeroth law of thermodynamics. Same case kapag meron kayong ice, let's say 0 degrees Celsius and hot water at 70 degrees Celsius. So, meron din tayong surrounding air at 25 degrees Celsius. So, ano mangyayari dun sa ating object? Sa ice, matutunaw siya, magiging water na siya, at ang temperature niya ay 25 degrees Celsius. At the same time, yung hot water natin ay lalamig and magiging 25 degrees Celsius after a certain period. Because of zeroth law of thermodynamics. So, nagkaroon ng thermal equilibrium. Second law, law of entropy. Ay, zeroth law. So, ito example pa rin ng zeroth law, no? Kapag nagkape tayo, after few hours, yung temperature ng coffee, same na siya ng temperature ng surrounding air natin. So, dahil yan sa zeroth law pa rin of thermodynamics. So, kapag surrounded yung ating room ng cold air, so eventually, lalamig talaga yung ating coffee. Magkakaroon siya ng thermal equilibrium with surroundings. So, sa first law, so laws of conservation of energy can neither be created nor destroyed. A wind turbine, as an example, converts kinetic energy into the wind into mechanical and electrical energy. So, yan, convert lang yung energy into another forms, no? Sa laws of conservation of energy. It means that energy can neither be created nor destroyed.
Second law is law of entropy. Yan. So it states that the entropy of the universe is always increasing. So yung entropy natin or the degree of disorder. So within a system, there is a tendency to go a higher density. So kaya nagkakaroon din ng heat transfer, no? Nagtatransfer yung heat lagi from hot temperature to cold temperature. So lagi may temperature difference. That is because meron degree of disorder. So, meron tayong degree of disorder, no? So within a system, there is a tendency to go a higher density. So for example, yung ibinigay kong analogy last time, kapag meron tayong clean room, hindi siya, ang spontaneous reaction niya is, ano mangyayari sa clean room? Magiging madumi siya or messy. Yun yung natural reaction. So, ganun din yung entropy, no? Laging merong tendency to go na maging disorder, no? Ganun yung entropy natin. Kaya yung heat magta-transfer at magta-transfer talaga siya ng from hot to cold, no? Dahil sa entropy. Laging nata-transfer ang heat energy, no? Because of entropy. So, yung room, hindi siya biglang sa isang saglit from messy, magiging tidy ulit siya ng natural way. So, nagre-require siya ng energy. At the same time, halimbawa, meron kayong coffee na lumamig na. So, hindi siya, initially, ang magiging reaction niya, hindi siya iinit ulit naturally, di ba? So, kailangan natin siyang painitin ulit. So, doon, nag-require tayo ng energy para uminit ulit yung coffee. Pero naturally, lalamig siya because of the degree of disorder or yung entropy natin. So, yan. So, heat will flow from hot coffee cup to the table or your hand because the heat energy will be more dispersed will be more disordered if more dispersed. So, ito yung reason. So, yan. Ito yung reason kung bakit nagpo-flow yung heat. Dahil sa entropy. So, heat will flow from hot coffee cup to the table or to your hand because the heat energy will be more disordered if more dispersed. Within a system, there is a tendency to go towards a higher density. Okay? So, yun yung second law. Ano naman po yung third law? Third law of thermodynamics is entropy of perfect crystals. So, meaning, perfect crystals kapag merong zero entropy and has an absolute zero temperature. A perfect crystalline solid at absolute zero has an entropy of zero. So, hindi siya, in reality, hindi siya ma-achieve. Bakit? Kasi, ano mangyayari dun sa, dahil, in reality, hindi natin mapipigilan yung heat transfer. So, magta-transfer talaga siya ng heat. So, hindi natin ma-achieve yung absolute zero na temperature. So, halimbawa, may certain object tayo na gusto natin maging absolute zero yung temperature niya. Definitely, kung nasa Earth surface tayo, transfer yung heat papunta dun sa body, no? Either galing sa surroundings or galing sa katabing object. So, dahil din sa law of second law, which is yun nga, yung entropy. So, for example, itong Boomerang Nebula, ito na yung coldest natural place currently known in the universe. So, the nebula's temperature is measured 1 Kelvin or negative 272.15 degrees Celsius or negative 457.87 degree Fahrenheit and this is the only 1 degree Celsius above absolute zero. So, kahit itong Boomerang Nebula, hindi pa rin siya
nag-absolute zero. Laging may 1 degree pa rin siya na increment, na 1 degree na difference, no? So, hindi pa rin niya na-achieve yung absolute zero na temperature. Kahit nasa outer space na siya, no? So, mahirap i-achieve ang absolute zero na temperature. So, entropy of, ang tawag natin kapag na-achieve yun ay perfect crystals. So, ayan. Entropy of perfect crystals. So, sa mga experiment siguro, may chance, pero hindi pa ako nakakahanap ng research na na-achieve yung absolute zero. So yun, no? Hindi ko sure kung wala pang research or wala pa kasi ako nahahanap na na-achieve tong temperature na to. Dito sa Earth surface, no? Ito yung most ordered state a substance can be in. So parang ito yung clean room, no? So the third law of thermodynamics defines what absolute zero is, and it ties together with the concept of entropy and temperature. Yan. So dahil may entropy, mahirap siyang i-achieve, at dahil may temperature difference lagi, mag-transfer yung heat. Okay, nagets ba itong perfect crystals, entropy of perfect crystals? Okay, so yun. Yes, sir. Okay, so punta na tayo sa applications of thermodynamics. Thermodynamics and heat transfer applications. So, yung mga nandito, common lang siya na applications, no? Kahit meron tayo sa biomedical applications, refrigeration and air conditioning, electrical power plant. Kahit sa outer space meron tayong application ng thermodynamics and heat transfer. So meron tayong sa International Space Station, no? Kahit dyan meron tayong applications ng heat transfer at thermodynamics. So masyado siyang malawak. So, nasagutan natin to last week, yung difference ng thermodynamics and heat transfer. So, initially, meron tayo dito illustration, no? So, thermodynamics deals with equilibrium state and changes from one equilibrium state to another. So, ito lang yung focus ng thermodynamics. From equilibrium state 1 papuntang equilibrium state 2. So, ano yung state na yan? And yung changes from 1 to 2, no? So, we can determine the amount of work. So, ito yung dinedetermine natin. Amount of work and amount of heat na na-transferred from equilibrium state 1 papuntang equilibrium state 2. So, ang unit ng thermodynamics ay joule. Yung amount ng work, no? Joule. So, yun lang naman yung dinedetermine natin sa thermodynamics. Pero sa heat transfer, so ito yung equilibrium state 1, equilibrium state 2. So, sa thermodynamics, wala siyang reference on gaano katagal nangyari or yung process from equilibrium state 1 papuntang equilibrium state 2. So, hindi natin yun inaalam sa thermodynamics, kaya walang time reference, no? So, also, hindi natin inaalam sa thermodynamics on how the system has changed, kung paano nag-change from state, kung gaano katagal nag-change, and kung paano nag-change from equilibrium state 1 papuntang equilibrium state 2. So, pero sa heat transfer, meron tayo. Alamin natin yung ginamit na mode para mag-change from equilibrium state 1 papuntang equilibrium state 2. So, nandyan yung conduction, convection, and radiation. So, ang unit natin dito sa heat transfer is joule per second kasi meron tayong time reference. Kung gaano katagal nangyari yung transfer from state point 1 papuntang state point 2. Yung transfer of heat. Okay? So, yun yung difference, no? Main difference ng thermodynamics sa heat transfer.
So, bakit natin pinag-aaralan yung thermodynamics and heat transfer? So, heat transfer is a process by which internal energy from one substance transferred to another substance. So, thermodynamics is the study of heat transfer and the changes that result from it. So, an understanding of heat transfer is crucial to analyzing a thermodynamic process such as those that take place in heat engines and heat pumps. So, example lang yan ng applications ng thermodynamics and heat transfer. So, kapag alam natin yung concept ng thermodynamics and heat transfer, maintindihan natin yung process ng isang mechanical systems or power plant systems or chemical plant systems or other technology, no? Kapag alam natin yung concept ng heat transfer and thermodynamics. Kaya very important na pag-aralan natin siya. So yun nga, pag-aaralan din natin ang modes ng heat transfer. Meron tayong conduction, convection, radiation. So sabi dito, under kinetic theory, the internal energy of substance is generated from the motion of individual atoms or molecules. Okay, yung ating, for example, may object tayo, no? Nagkakaroon siya ng internal energy kapag nagkaroon ng motion ng atoms at molecules. Yung internal energy niya, convert yun into heat. For example, imagine niyo meron kayong disposable cup. Lalagyan natin siya ng sand. Wala kasi tayong physical, imagination na lang muna. So yun nga, physical cup, disposable cup, lagyan niyo siya ng sand. And lagyan niyo siya ng cover. Tapos, initially meron siyang temperature na let's say 25 degrees Celsius. So kapag kinalog niyo yung sand, kinalog niyo yung cup na may sand, anong mangyayari sa temperature? So sa tingin niyo anong mangyayari doon sa temperature? Magbabago ba? Hello? Sa tingin niyo po, magbabago ba yung temperature ng sand kapag kinalog natin? Pilit po sir ay oo nga po ba? Okay, so magbabago siya dahil nagkaroon ng movement. Kumbaga, nagkaroon ng movement yung dahil kinalog natin siya, nagkaroon ng activity sa loob, so nagkaroon ng kinetic energy yung mga sand. So dahil nagkaroon ng kinetic energy yung mga sand, nagkaroon ng internal energy, no? So dahil nagkaroon ng internal energy, kaya nagkaroon ng internal energy kasi ng motion yung molecules or atoms nung sand. So dahil diyan, so nagkakaroon na siya ng internal energy, eventually magiging heat energy siya, so mako-convert siya sa heat. So pag tuloy-tuloy pa natin siyang kinalog, no? So may heat tayo na na-generate. So yung molecules nung isang sand papunta sa katabi niyang molecules, kumbaga yung high energetic molecules, matatransfer niya yung energy niya sa katabing less energetic. So yung dalawang molecules na yun magiging high energetic na pareho. At the same time, mga adjacent molecules, ganun din. So magiging high energetic molecules na siya. So magkakaroon ng internal energy, eventually magiging heat energy siya.
So yung heat energy is yun yung form ng energy which transfers from one body system to another. So yung heat energy yun yung matatransfer no from hot to cold. So dahil diyan nagkaroon ng change in temperature no from let's say 25 degrees Celsius nagkaroon ng heat energy magiging let's say 27 nadagdagan ng 2 degrees. Kung continuous yung pwede nyo i-try sa bahay. Try nyo. Kung meron kayong kahit hindi sa disposable cup, kahit saang container, no, kalugin nyo yung buhangin dun sa loob. Initially, kunin nyo yung temperature and then kalugin nyo siya. So, mapapansin nyo, tumataas yung temperature niya, no? Dahil sa kinetic energy. So, nangyayari dun is conduction, no? Meron direct contact yung mga sand. May direct contact yung sand. Eventually pala, kapag tuloy-tuloy yung pagkakalog nyo, yung heat galing sa sand, transfer na siya sa cup. So, may tendency na uminit din yung cup, no? Kahit exposed siya sa outside environment. So, siguro sobrang liit lang yung i-increase niya na temperature. So, ito na nga yung pinaka-basic na application ng heat transfer. So, simple yung pagpapakulo natin ng water. Yung heat na galing sa fire, so, ta-transfer sa pot. Eventually, yung holder niya, iinit din, may direct contact sila, so, conduction. So, kapag tinapat niyo yung kamay nyo dito, sa fire, meron siyang electromagnetic wave. Mararamdaman nyo yung init through radiation. Yung mga molecules na sa loob, originally, siya ay less energetic. Pero dahil sa heat na nanggaling dun sa fire, na transfer sa pot, yung pot ngayon, matatransfer niya yung heat dun sa molecules ng water. From less energetic molecules, magiging high energetic molecules na siya. At the same time, yung mga adjacent molecules niya, so ang tendency niya is tataas, no? Yung high energetic molecules tataas siya. Sa pagtaas niya, matatransfer niya yung heat energy papunta sa adjacent molecules. After a few minutes, magiging mainit na yung tubig, no? Halos lahat ng molecules niya ay high energetic na. Eventually pa, kapag tinagalan natin ng ilang oras pa, kukulo na siya, no? And then, by the way, yun palang pag-transfer ng heat energy ng molecules sa adjacent molecules. Ano palang tawag natin doon? Naalala nyo pa ba? Yung movement or yung molecular activity, anong tawag natin doon? Diffusion po. Ayun, diffusion. Diffusion yung tawag natin. Molecular diffusion. So yun, dahil nagkaroon ng molecular diffusion, nagkakaroon tayo ng natural convection. Eventually, kukulo yan din, no? And yung heat from the boiling water, matatransfer naman sa surroundings, convection pa rin, no? Basta yung transfer of heat from fluid or liquid or gas, siya ay convection. Paano yung pag-transfer ng heat papunta sa water? Paano yung pag-transfer ng heat from pot papunta sa water? So, dahil siya ay may direct contact, conduction pa rin siya, no? Nag-conduct pa rin ng heat yung metal papunta sa water. So, nagkakaroon lang tayo ng convection kapag nagkaroon ng natural or molecular activity yung water. So, doon pa lang tayo nagkakaroon ng convection. Pero since yung pag-transfer ng heat papunta sa water, conduction pa rin kasi may direct contact. So, huwag natin kakalimutan na ang conduction
Hindi lang siya sa solid. Nangyayari din siya sa liquid or gas. Basta merong direct contact. Yung convection naman, sa liquid or gas lang siya. Yung radiation through in the form of rays or waves or particles. Yan. Ito, direct contact. Yung conduction, while convection is the transfer of heat through fluid, liquid, or gas caused by molecular motion or diffusion. Okay, so conduction is heat is conducted by transfer of energy of motion between adjacent molecules. Yan. So it may be viewed as the transfer of energy from more energetic to less energetic. So laging ganun yung transfer of energy, no? From more energetic to less energetic of a substance due to interaction between particles. So higher temperatures are associated always with higher molecular energies. So pagtaas ng molecular activity, pagtaas din ng temperature. Ito yung sinasabi ko na ang conduction, pwede rin siya sa solids, liquids, and gases. Hindi lang siya sa solid. Basta merong direct contact. So dito, gagamit tayo ng Fourier's law or yung ating heat transfer per unit area. Ito ay heat flux. Q double prime. Kapag dinivide natin sa area, yung ating heat transfer rate, Q double prime siya. So kapag wala naman tong area, nandito siya. Eh dq lang, walang ano. Wala yan. Okay? Pero pag heat flux, Q over A. Qx over A. So ano ba yung parameters dito? So Qx, yung heat transfer rate natin in x direction. So kaya meron tayong dx dito kasi sa x direction tayo. Yan. Ito yung direction natin. So A is cross-sectional area normal to the direction of flow. K is the thermal conductivity. So dito sa heat transfer, constant yung properties ng K. Anong tawag natin kapag constant properties? Steady state, no? Steady state. Etong K, makukuha natin yung value niya sa mga table. So meron na ba dito nakapag-download ng materials na binigay ko, reference materials? If na-download nyo na yon, meron siyang table sa likod. So, nandun yung table na thermal conductivity. So, negative signs means that the heat transfer is in the direction of negative temperature gradient. So, laging nag-transfer ang heat from hot to cold. So, laging may nasusubtract yung, laging mayroong difference, no, ng temperature. Kaya negative. And then, temperature natin is in Kelvin. So, kung degree Celsius yung given, edi dadagdagan lang natin ng 273 para maging Kelvin. And then yung X is distance in meter. Yan. So, yan. So, parang sinasabi dito na yung heat transfer natin is equal to change in temperature with respect to X direction multiplied by the thermal conductivity. So, nakadepende siya
parang directly proportional siya sa change in temperature with respect to direction. Ibig sabihin, paglaki ng change in temperature with respect to direction, paglaki din ng heat transfer. So, kung mahaba yung ating direction na kinoconsider, so syempre, bababa yung heat transfer. Pero kung maigsi lang yung kinoconsider nating direction and malaki yung ating change in temperature, mataas yung heat transfer. So, naka-directly proportional siya sa change in temperature. So, yan. So, when conduction is when heat flows through a heated solid through a heat current moving through the material. So, lagi may direct contact pag conduction. So, sa problem, minsan hindi sinasabi kung anong modes siya, no, ng heat transfer. Kaya dapat alam niyo yung concept. Basta merong direct contact, meron siyang conduction. Minsan kasi, nagkukulang yung calculation, hindi na nako-consider na meron palang kasamang conduction. Meron palang direct contact. So, yung nagmamali na yung solution. Dapat alam natin yung concept na pag once na meron talagang direct contact, magkakaroon siya ng conduction. Okay. So, meron tayong tinatawag na conductors and insulators. So, bakit siya tinawag na conductors? Kasi, mataas yung kanyang thermal conductivity. Isang example is metal. Itong pan natin. So, kaya ito yung ginagamit natin sa pagluluto kasi mataas yung kanyang thermal conductivity. Compared sa mga insulators, so, yung insulators such as wool, itong nasa figure, kaya ito yung ginagamit during winter kasi mababa naman yung kanyang thermal conductivity. So, kung na-download nyo na yung reference natin, may makikita kayong table sa likod or may kasama siya mga table. For example, meron tayong table ng thermal conductivity. So, mapapansin nyo kapag metal, ito yung metal, mataas yung kanyang thermal conductivity compared to insulators. Ano ba yung mga insulators natin? Meron tayong bricks, concrete, fiberglass. Imagine yung bahay niya gawa sa metal. Sobrang init niya, no? So, kaya kino-consider natin yung material sa pagko-construct ng mga buildings. Yan. So, sa Japan, pag kumakapunta kayo, pag nagkaroon kayo ng chance makapunta, makikita nyo yung mga bahay doon, puro bricks yung labas. Halos lahat. Kasi, ginagamit nila yon for insulation. Kasi mababa yung thermal conductivity. Ganun yung mga bahay doon. So, bihira kayong makakita ng plain concrete lang, no? Or kung meron man, yung loob nun, nasa loob yung insulation niya. Pero usually, ang mga bahay doon, gawa sa bricks. Patong-patong na bricks. Tapos, after nung bricks, ano siya, wood naman yung layering. So, actually, may mga concrete din, pero bihira yung walang ganito. Walang bricks. So, mababa kasi yung kanyang thermal conductivity. Lalo doon, merong winter, tsaka summer. Ay, 4 seasons. So, yun, marami siyang need talaga ng insulation. Dito naman sa atin, kahit concrete lang, okay na din. No? Kasi, wala naman ditong winter. Also, isang purpose pa pala nun, yung bricks, para sa fire. So, parang ano siya, hindi rin siya madaling masunog, no? Kapag merong bricks. Kasi ang loob niya is puro insulation na. So, kailangan may protection sa labas. Kung mababa yung thermal conductivity ng ating mga insulators, mas mababa yung gases. Kung mapakikita nyo dito sa table, yan, mas mababa yung thermal conductivity niya.
Ito yung sinasabi kong table na nasa likod din ng ating reference materials. So yan, kung ang properties ng inyong material or kung yung material nyo ay at 300 Kelvin, so meron na siya ditong value yung thermal conductivity. Yan. Pero kung higher than 300 Kelvin, so ito, mag-i-interpolate tayo ngayon, no? Nandito yung values sa kanan. Yan. Ito yung materials natin, yung composition. So marami pa siyang kasamahang table. Ito lang yung nilagay ko muna dito sa slide. Pero kung titingnan nyo dun sa ating reference, ito page 983. Marami pa siyang tables doon, no? First page yata itong nakuha ko. Table 8.1. Thermophysical properties of selected metallic solids. Meron pa siyang table para sa mga insulators and other materials. So next is convection. So sa convection, meron tayong dalawang type, yung forced convection tsaka natural or free convection. Forced convection, kapag gumagamit tayo ng mga mechanical means like pumps, blowers, fans, no? So kapag nagkakaroon lang ng natural convection kapag walang ginamit na any means, so nagkakaroon ng molecular activity. Gaya nitong pagpapakulo ng ating tubig, so meron niyang molecular activity. So yan, yung mga molecules dyan, yan, let's see. Ito, dahil nagkaroon ng heat energy, magiging high energetic. Yung red na circle, molecules yan, pupunta yun sa taas. Tapos, bababa itong mga to. Yan, bababa siya. Ay. Pag bumaba yan, wala. Maging high energetic ulit yan, no? Dahil dun sa heat energy nga. Magta-transfer yung ating heat hanggang sa lahat ng mga bilog na to maging red na and uminit na yung tubig. Eventually, kukulo na. Ang tawag natin dito is molecular diffusion. Kung mapapansin nyo, na-transfer yung energy sa high energetic papuntang less energetic. So, kapag lahat ng molecules na yan ay naging high energetic na, iinit na yung tubig and kukulo na at a certain point. So, convection, meron tayong formula na ginagamit which is Newton's law of cooling. Ito. Yan. Ito yung ating gagamiting formula. Yung Q, yung pa rin. Hindi nagbabago yung Q natin kahit na anong mode siya ng heat transfer. Heat transfer rate siya in watts or BTU per hour. Ito yung madalas na sinosolve natin. Yung value ng Q. Q equals HA multiplied by the quantity Ts minus T infinity. So Ts is surface temperature. T infinity is surrounding temperature or free stream temperature or temperature ng air kung nasa labas. Ito lang yung formula, no? So, simple lang. So, dito, hindi natin kailangang i-convert yung temperature sa Kelvin kasi difference naman yung kinukuha natin. Difference naman ang surface temperature at saka surrounding temperature. So, bakit ba surface tsaka surrounding temperature yung kinoconsider? Kasi, dito magta-transfer ng heat mula sa surface papuntang surroundings. No? May surrounding air tayo na. Dahil kasi, pag convection, involve ang liquid at saka gas.
So, i-consider natin yung air natin as surrounding temperature. Yung area ng fluid that touches the surface. Yung age, yung value ng age, saan ito makikita? So, nandun din siya sa reference natin. Halimbawa ito, table 1.1, ito yung typical na value ng convection heat transfer coefficient or age natin. Yan. So, nandun din siya sa table natin. Merong tayong value para sa liquid, sa gas, para sa pre-convection, first convection, or convection with phase change, boiling, or condensation. So, meron siyang equivalent na age na ang unit niya is watt per meter squared Kelvin. So, pero kung gusto nyo pa rin i-convert sa Kelvin to degree Celsius or Fahrenheit naman kung ranking, okay lang din para hindi kayo nalilito sa unit. Pero dahil difference naman siya, same value lang. I-convert mo nyo man or hindi. So, kung kailangan nyo mag-convert ng units, meron din akong nilagay dito sa module. Yan, i-upload ko naman ito mamaya. Yan. So, yun yung convection heat transfer. Punta na tayo sa radiation. Sa radiation, nagtatransfer nga yung heat energy through electromagnetic wave. So, walang medium na ginagamit. Unlike sa conduction na may direct contact and sa convection na may liquid or gas na involved. Dito, wala. Ang gagamitin lang nating equation dito ay yung Stefan-Boltzmann law. So, familiar naman tayo dito sa Stefan-Boltzmann law, no? So, Q pa rin yung heat transfer rate in unit of watts. And then, ang formula niya is emissivity multiplied by Stefan-Boltzmann constant. So, ito yung gagamitin natin na value. Sa ibang reference kasi, mayroon pa siyang, hindi lang siya 5.67, so mahaba, 5.67 something. Dito, para uniform na lang tayo, gamitin na lang natin is 5.67 times 10 to the negative 8 watt per meter squared Kelvin to the fourth. So, bakit ba siya may raise sa fourth power? Bakit nire-raise natin sa fourth power yung temperature? Kasi, sabi sa theory ni Stefan Boltzmann, yung rate of energy ng radiation daw from surface is proportional sa surface area. So, the rate increases rapidly with temperature depending on the fourth power of absolute temperature. So, parang napag-aralan na nila na nakadepende sa fourth power ng absolute temperature yung pag-increase ng temperature rapidly. So, also nakadepende din siya sa yung ating heat transfer rate, nakadepende, aside from temperature, nakadepende rin sa emissivity. Sa emissivity na, ang value ng emissivity nandun din sa table na nasa materials natin. Dimensionless number siya from 0 to 1. Usually given siya sa problem, pero kung wala, kukunin natin yung value sa table. So, malalaman natin mamaya or later or sa mga next succeeding discussions kung some part siya ng references na makikita. So, yung TS, surface temperature pa rin, hindi nagbabago. Same with T infinity or free stream or surrounding temperature. So, ganun pa rin. No? Dito, kailangan nyo siya i-convert sa Kelvin or Rankine kasi naka-ray siya sa fourth power. So, pag hindi nyo siya kinonvert, magmamali yung sagot nyo. Hindi nyo makukuha yung tamang sagot. No? So, kino-convert ito sa Kelvin. So, pag-convert, gagamitin lang natin ay 273. Sa ibang reference, 273.15. Pero, para uniform tayo, 273 na lang.
Kung yan ay degree Celsius. 460, no? Pag degree Fahrenheit. Yan. Okay? So, ito yung Stefan-Boltzmann equation. Ito rin yun, no? So, kapag ang absorption equals sa radiation, pero kapag pag halimbawa, yung na-absorb ng body is hindi equal sa nararadiate, meron tayong specific na formula na ginagamit doon. So, later pa yun sa kapag siya ay gray surface or black body or so yun, kapag ganun, meron tayong iba't ibang equations na ginagamit. So kapag naman siya ang radiation is equal sa absorption, ito, Stefan-Boltzmann equation pa rin gagamitin natin. Okay? Okay, so pwede tayong, although wala siya sa syllabus, pwede tayong mag-aral ng ibang software like this software, Ansys Workbench. So sa course na to, sa pag-aaral nyo ng course ng software na to, malalaman nyo kung paano gamitin tong software and also paano mag-solve ng heat transfer problem. So, pwedeng problems involving conduction, convection, or radiation. So, meron ding naka-incorporate na din dito yung mga heat transfer theory. Yung mga definition of thermal boundary conditions natin. So, pwede siyang ma-simulate dito sa software na to, ano? Okay. So, na-absorb pa ba or gusto niyo mag-break muna? Kaya pa? Kaya pa naman po, sir. Yes po, sir. Okay. Sige, tuloy natin, no? Sabihin nyo pag medyo hindi nyo na na-absorb para magbe-break tayo. So, next natin, saan ba natin, specifically, saan ba pwedeng magamit yung knowledge natin sa heat transfer? So, isang example is, ito sa simpleng hydroelectric power plant. So, gumagamit to ng technology ng heat transfer, no? So, alam naman natin na yung hydroelectric power plant, gumagamit siya ng kinetic energy ng water para makapag-produce ng electricity. So, anong kinalaman ng heat transfer doon? So, yung alternating current natin na nag-generate ng turbine ay nako-convert sa high voltage current ng, ano nagko-convert doon? Plant transformer, no? So, tinatransform siya. So, ano nangyayari dun sa transformer? So, eventually, iinit siya, no? Iinit yung transformer dahil sa mga hysteresis losses. So, kaya kailangan, dahil umiinit yung transformer, nakalubog lang siya ay kailangan ng cooling system, no? So, nakalubog siya sa oil, yung ating transformers para sa cooling system. So, dahil mainit yung transformer, syempre, yung oil na nandun, iinit na din siya kasi natatransfer nga yung heat. So, kapag mainit yung oil, hindi niya mapapalamigin yung transformer. So, kailangan ipalamigin natin yung oil. So, papalamigin natin yung oil, no, na nagsisirculate dun sa transformer. So, para mapalamig yung oil, gagamit tayo ng heat exchanger. So, isang common na ginagamit na heat exchanger dyan is, itong nakikita nyo sa screen. Yan
yung shell and tube heat exchanger. So, shell and tube heat exchangers are used for their compactness. So, the oil heats up as it comes in the contact with transformer core. So, then the oil flows in the shell side, dissipates heat to colder water, flowing on the tube sides and finally gets pumped back to the atmosphere. Finally gets pumped back to the transformer. So, anong nangyayari? Yung oil, dadaan siya ng heat exchanger. Pagpasok ng heat exchanger, bababa na ulit yung temperature niya. Pwede na siyang ibalik sa transformer. So, yung diniscuss natin last time, so ito. Yan. Halimbawa, yan, no? So, meron tayong, yung red, ito yung oil. Ito yung galing sa transformer. So, kailangan mapalamig siya. Para pagbalik niya ng transformer, malamig pa rin siya. So, paano gagawin yun? So, dadaan siya dito sa shell and tube heat exchanger. So, pagpasok niya dito sa inlet nozzle, yan. Yan. Dadaan siya sa mga tubes, no? Para magkaroon siya ng maayos na flow sa loob, naglalagay tayo ng baffle. Ito, yan yung baffle. Yan. So, pag tama ng oil dun sa tube, yung tube, anong meron dun sa tube? So, malamig siya dahil merong cooling water. So, saan galing yung cooling water na nasa loob ng tube? So, galing siya sa feed water na pinasok dito, no? Tinreat siya para maging cooling water. So, dito yung papasok yung cooling water. Meron tayong channel dito na papasukan niya. Hindi siya directly papasok sa shell. Sa tube siya papasok. So, papasok muna siya sa channel na nakakonect sa tube. Tapos, pagpasok niya sa tube, so malamig siya, di ba? So, yung heat na nanggaling sa oil, transfer sa tube. So, pagdaan ng cooling water dito, iinit siya kasi na-transfer ng tube yung heat na galing sa oil. Lalabas ngayon siya dito na mas mataas na yung temperature. So, let's say, pagpasok ng oil at, let's say, 100. Lalabas yung oil, nasa 40. Ito yung desired temperature para mapalamig yung transformer. Pagpasok naman ng cooling water, pumasok siya ng 40. Paglabas niya dito, mataas na siya, 80. Yan. So, dahil na-transfer na nga yung heat na galing sa oil papunta sa tubes, from tubes papunta sa water na nasa loob. So, yan. So, kung meron tayong example, teka lang, hanapin ko yung video. For example, papasok tayo sa power plant, no? Meron tayo dito. Wait lang ha, hanapin ko lang. Heat exchanger in power plant. Ayun, nakita ko na. Shopee pala. Yan.
Okay, so isa-isahin natin, no? Ito yung labas. At ganito yung heat exchanger na nakikita natin, no? So, meron tayo ditong, ito yung channel na sinasabi ko. Itong dalawang to, channel siya. Siya ay floating type heat exchanger, shell and tube. So, based sa tema, meron tayong iba't ibang tema type ng heat exchanger. Yung tema is Tubular Exchanger Manufacturers Association. So, sila yung governing body na nag-regulate at saka nagbibigay ng codes and standards sa pag-design ng heat exchanger. So, aside from tema, meron pa tayong standard na ASME. So, ginagamit naman siya alongside with tema, no? Sa pag-design ng heat exchanger. So, dito, halimbawa, ito yung ating working fluids, no? So, papasok dito, for example, yung fluid natin is yung oil. Dito siya papasok sa nozzle na to. Yan. Ay, hindi. Dito pala sa shell, ito. Wait, nasan yung ating... sige, dito na lang sa oil. Ito na lang yung ating working fluid dito sa oil. Itong oil, no? Papasok sa shell. Yan. Pagpasok ng oil dito, lalabas siya dito sa kabila. Yung ating isang another fluid natin, cooling water, dito naman siya papasok. Dito siya lalabas. Bakit? Hindi siya directly lalabas dito, no? Hindi siya directly bababa dito kasi may harang pa to. May pass partition na tinatawag or divider. So, pagpasok ng fluid dito, ng cooling water, let's say, pagpasok niya dito, pupunta siya sa loob ng tubes. Papasok siya. Lalakbayin niya yung loob ng tubes. Papasok siya sa shell through tubes. Tapos, pupunta siya sa kabilang channel. So, pag labas niya dito, papasok ulit siya sa tubes. Yan. Pagpasok niya dito sa mga tubes, labas naman siya dito sa babang part. So, yan. Meron siyang partition. Hindi siya directly babagsak, no? So, kailangan dumaan muna siya sa mga tubes na nasa loob ng shell bago siya bumaba. Yan. So, kung mapapansin nyo, ito yung sinasabi ko, meron siyang pass partition, hindi siya diretso babagsak doon. Kailangan dumaan muna to doon sa mga tubes na to. Yan. Ito yung shell. Ito yung cover or channel. Ito channel din. Ibang type kasi to, hindi ito yung pinakita ko sa kaninang simulation. So, parang yung fluid nito galing dito sa ilalim, pataas. Yan, dumaan siya sa mga baffle. Yan. Kung walang baffle, kakalat lang yan dyan. So, hindi magiging efficient yung heat transfer. So, para madaanan niya lahat ng tubes, kailangan may baffle siya. So, yan. Pag dinaanan niya kasi lahat ng tubes, mas malaki yung surface area ng heat transfer. So, yan. Yan. Pagdaan niya sa mga tubes, yan. Papasok siya. Dito siya lalabas. Yung isang fluid natin, isang working fluid natin, yung inlet niya ay ito. For example, ito yung inlet niya. Di malamig siyang pumasok. Since yung pumasok na fluid sa tube ay mainit, pagpasok ng malamig na fluid dito, matatransfer yung heat galing dun sa fluid na pumasok sa shell. So, di ba mainit yung pumasok na fluid sa shell? Itatransfer niya yung heat sa tubes. Yung papasok sa loob ng tubes ay malamig. So, matatransfer yung heat doon. So, paglabas ng fluid na nasa tubes, so, papasok muna siya dito. Dito, iikot siya, parang iikot siya, no? Para pumunta sa kabilang side. Sa baba, bumaba yung fluid yan. Papasok naman siya dito sa kabila. Ito yung labas niya, may init na siya. So, hindi siya diretso, no? Kasi may harang sa gitna. Ayan, bababa siya. Mainit na siya. Nakuha niya kasi yung heat na galing sa
other fluid. So, yan yung concept ng heat exchanger na shell and tube. Marami pang type ng heat exchanger. Ito lang yung pinaka-common. So, going back, so parang ganun to, no? Iba lang yung direction ng fluid. Ito naman, yung nabanggit ko kanina na pwede yung software na pag-aralan, hindi kasi siya required sa syllabus kaya hindi ko na siya i-require din. Pero kung meron lang kayong extra time, pwede nyo aralin nga. Halimbawa, ito, meron kayong metal porcelain. Gusto nyo malaman ano ba yung temperature distribution dun sa porcelain pot kapag pinainitan siya. Ito yung magiging itsura ng output nyo sa simulation. No? Ganun din kapag itong steel pot naman, gusto nyo malaman yung heat transfer modes dito. So, pwede, no? Pwede niyang i-demonstrate sa inyo yung iba't ibang heat transfer modes. Nandyan yung conduction, convection, radiation. Sa solar panel, for example, gusto nyong malaman ano bang position, di ba ang solar panel, tinatapat yan sa araw. Ano bang position ang perfect para makuha niya lahat ng, para mas marami siyang makuhang energy. Ano bang position dapat ng solar panel? So, sa software na yon, ma-determine natin ano yung optimal direction ng solar panel na or geographic location na magpo-produce ng mataas na efficiency. So, ginagamit ito ng mga industry na nag-i-install ng solar panel para alam nila kung saan maganda yung pwesto. So, hindi naman yun basta-basta nilalagay. Hindi siya basta-basta i-install. Alamin mo muna, kung meron ditong nag-aaral ng or gustong mag-venture sa solar panel industry, so alamin nyo kung saan ba yung tamang position ng solar panel. Hindi basta-basta i-install, no? Masa-simulate naman siya. So, yun. Pwede siya dun sa software na eto, ANSYS. Meron ba ditong mahilig mag-bake? So, pwede din kasi nating simulate yung pagbe-bake natin sa oven. Ano ba modes of heat transfer ito? So, sa tingin nyo? Meron tayong, yes po. Yes po, sa tingin nyo po, ano pong heat transfer mode? Carl. Hello po, sir. Hello po. Hello. Ano po sa tingin mong heat transfer mode dito sa oven? Sir, pwede rin ako mabasa po dito na meron din po ditong yung mode po ng convection po. Pero ang sasabihin ko po sana kanina po is radiation din po. Okay. Since yun nga po, di ba po kanina po example po is yung pong yung sa hotpot po, yung sa stove po and such na ang ating pong naging explanation para po sa radiation is yung pag nagkakaroon po ng direct contact po. So, dito naman po sa oven po, kapag po nagbe-bake po, which is an example po is ito pong gingerbread cookies. Ayun nga po sir, magkakaroon din po ng radiation po since magkakaroon po siya ng contact po once na ipasok po siya sa oven and then mahihit po yung ano po, tray po na pinaglalagyan po ng gingerbread cookies and in turn po maluluto po yung, or mabebake po yung gingerbread po. Yun lang po sir.
Okay, thank you po. So, yun. Kapag meron tayong direct contact, so, ang meron tayo is conduction, no? Halimbawa, mainit itong pinapatungan ng pot. So, yung heat na galing dun sa, dito sa parang, ano ba to? Pan, ay parang grill na, ito nakikita niyo sa baba. So, mainit siya, no? So, ta-transfer yung heat sa pan na meron siyang direct contact. Kaya, meron siyang conduction. At the same time, yung pan, mainit siya. Ta-transfer niya yung heat dun sa gingerbread. So, conduction pa rin, dahil nata-transfer yung heat through direct contact. And then, kung siya ay conventional oven, so, meron siyang infrared, no? May infrared siya. Microwave pala. Halimbawa, microwave to, no? So, meron tayong electromagnetic wave or infrared or microwave. So, meron tayong radiation, no? So, sa radiation naman, although kahit wala tayong direct contact, meron naman tayong, yun nga, electromagnetic wave. Meron tayong electromagnetic wave. So, iinit pa rin siya. At the same time, hindi naman vacuum yung ating oven. So, merong air na nasa loob niyan. So, kapag uminit na yung object natin, matatransfer niya yung init papunta sa air or sa fluid natin. So, dahil merong fluid na involved, meron tayong convection. No? So, ito, pwede itong ma-simulate gamit yung ANSYS workbench natin. So, radiation and convection are the primary modes of heat transfer in an oven for baking food. So, in addition, a small layer of food that is directly in contact with baking tray, yung gingerbread may direct contact with baking tray, it heats up due to conduction. So, there are two types of ovens on the market. Meron tayong conventional and convection. Conventional oven does not have pans and primarily uses radiation from heating elements inside oven to cook food. So, yun nga yung conventional. Parang meron lang siyang radiation sa loob ng oven. So, primarily gumagamit siya ng radiation from the heating elements inside cooking food. So, yun namang, to smaller extent, food also heats up due to natural convection. So, dahil natatransfer yung its heat dun sa air na nasa loob, nagkakaroon ng difference ng temperature. So, nagkakaroon tayo ng heat transfer pa din. Kapag naman convection oven, meron tayong fan. Merong fan inside yung convection oven. And ang tawag natin doon ay forced convection kasi gumagamit tayo ng mechanical means. So, ito yung important source of heat transfer. Yan. So, yan. Pwede siyang simulate. Sa software, no? Applications of heat transfer. So, ito yung mga applications niya. Pwede siya sa energy production. Sabi ko nga last time, anything under the sun ay na-applied ang heat transfer. Actually, pwede rin siya sa weather. No? Nagkakaroon tayo ng climate change due to heat transfer. So, halimbawa, sobrang init dun sa ating ocean. So, ang mangyayari, tataas yung, ano mangyayari kapag sobrang init sa ocean? So, mag-evaporate yung tubig, no? And then, eventually, magkakaroon ng water cycle. Also, kapag sobrang init ng temperature, yung tataas yung sea level sea level kasi natutunaw yung mga yelo, no? So, dahil doon, nagkakaroon ng mga pagbaha. So, yan. Kahit sa weather, applicable din ang heat transfer. Aside from energy production, refrigeration and air conditioning, domestic applications, oven stoves and toasters, cooling of electronic equipment, manufacturing, and automobiles. So, ilan lang to sa applications ng heat transfer. So, sabi ko, pinaka-common na gamit na pang heat transfer ay heat exchanger.
So, ang heat exchanger, ginagamit siya sa iba't ibang industry. Pwedeng refrigeration, oil and gas, paper and pulp, petrochemicals, pharmaceuticals, and HVAC or other industry. Okay? So, yan yung applications ng heat transfer. Marami pa. Ito lang yung mga nalagay ko kasi hindi nakakasya dito sa slide. Heat transfer fluids, ito naman yung fluid or liquid or gas na ginagamit sa heating or cooling. So, generally, yung mga fluids na ginamit natin kanina, pwede natin siyang tawagin na heat transfer fluids. Minsan, binabago nila yung properties ng mga fluid na gagamitin. For example, yung para mapalamig, di ba, yung oil kanina galing sa transformer. So, gumagamit tayo ng cooling water. So, hindi tayo basta-basta kukuha ng cooling water sa kung saan-saan lang, no? Pwedeng i-engineer natin yung cooling water na yun. May tatanggalin tayo dong mga tawag doon, contaminants or solid particles. Ititreat muna natin siya bago siya magamit, no? As working fluid. So, yan. Heat transfer fluids. So, ito pa rin, mga applications pa rin siya ng heat transfer. So, pwede sa food industry, chemicals, rubbers and composite, petrochemicals, oil and gas, converting, construction, building materials, die casting, and industrial laundry, and many more. So, isang common application ng heat transfer is sa chemical processing. Aside from power plants, sa chemical processing din, So, the transfer of heat from one fluid to another is an essential component of chemical processes. Ano ba yung mga halimbawa? Halimbawa, distillation. Ano pa bang halimbawa ng mga chemical processes? Anything that involves chemical reaction, no? So, yun yung mga mga halimbawa ng chemical process. So, the transfer of heat from one fluid to another is an essential component of all chemical processes. So, whether it is to cool down a chemical after it has been formed during an exothermic reaction or to heat components before starting reaction to make a final product. So, the thermal processing operation is the core chemical process. So, kasi yung halimbawa, distillation, yung process natin, hindi siya magagawa kung hindi tama yung mga temperature ng fluid na pupunta dun sa loob ng distillation column. So, mayroon kasi tayong tinatawag na tamang properties ng fluid na papasok at lalabas. So, para ma-achieve yung tamang properties na yun, let's say, para ma-achieve yung tamang temperature na papasok at lalabas, dapat controlled yun, no? So, makokontrol siya through heat exchangers. Bago pumasok ng tower or ng column, dadaan muna siya sa heat exchanger para ma-sure natin na yung temperature na papasok is tamang temperature na required dun sa process. Kapag mali, hindi magiging successful yung process. So, ganun ka-importante ang heat transfer. So, ito yung goal natin. Understanding how to design an effective, efficient heat transfer system is the key aspect of cost-effective manufacturing of most chemicals today. So, this understanding includes knowledge of key process variables such as the fluid's physical characteristic and chemical makeup, flow rates, system temperature and pressure, and allowed pressure drop. Ang goal natin sa course na to ay makapag-design ng effective,
efficient heat transfer system. So kaya dito sa ating course ay meron tayong requirement na technical report. So para ma-develop sa inyo or kung paano mag-design ng effective, efficient heat transfer system. So pag sinabing effective, cost-effective din. No? Kasi ito yung kailangan sa industry. So as much as possible, cost-effective siya and efficient. So para ma-achieve yan, kailangan natin ng knowledge ng concept ng heat transfer. Okay? So part ng ating ILO is to study the impact of heat transfer to the environment. So kasama siya, kailangan pag-aralan din natin yung environment. So kasama siya sa tatlong ILO natin, no? So dito sa ating subject, natin. Ay, yes po, sir. Ay, napindot lang po, sir. Okay po. Kasama siya, no, yung ating environment sa pag-aaral din ng heat transfer. Wait lang po. So, yan, no? So, familiar naman tayo sa greenhouse effect, no? So, yung greenhouse effect, ito yung nangyayari kapag natatrap yung heat sa ating atmosphere. So, yung ating Earth surface, di ba, nag-i-emit siya ng infrared radiations and other heat energy papunta sa atmosphere. At the same time, yung ating sun, nagpo-produce din siya ng solar radiation na nare-reflect sa Earth atmosphere. Dahil minsan, butas na yung ozone layer natin, so dumidiretso na siya, no? Kaya ang init ng temperature natin. So, most kasi ng mga radiation ay na-absorb ng Earth surface. No? So, some of infrared radiation passes through the atmosphere, some is absorbed and re-emitted in all directions by greenhouse gas molecules. So, the effect is to warm the Earth's surface and lower the temperature. So, dahil sa greenhouse gases, instead na mag-bounce back yung ating heat, so natatrap siya, no? Na-absorb siya dahil sa greenhouse gas molecules. So, yung epekto nito, iinit yung ating atmosphere or yung ating Earth surface. Kaya nararamdaman natin yung init, no? Dahil kung walang greenhouse gas, okay lang sana, hindi matatrap yung mga gas molecules. Hindi ma-absorb yung heat. So, di ba yung ating, dahil sa heat transfer, yung kapag mainit yung ating nai-emit na galing sa human activity, nag-i-emit tayo ng mga heat, no? So, na-absorb siya ng ating atmosphere. So, yung greenhouse effect is the way in which heat is trapped close to Earth's surface by greenhouse gases. So, the heat-trapping gases can be thought of as a blanket. So, para tayong may blanket dito na nakabalot sa Earth. So, kaya mainit. No? Ano bang halimbawa ng greenhouse gas? Nandyan yung CO2,
methane, nitrous oxides, and water vapor. So, scientists have determined that carbon dioxide's warming effect helps stabilize Earth's atmosphere. To remove carbon dioxide and terrestrial greenhouse effect could collapse. So, the increase in greenhouse gas emission is a direct result of human activity, and particularly the need for energy for industrial operations, transport, and domestic demands. So, the combustion of fossil fuels, gas, oil, and coal make a very significant contribution to these emissions. So, the disposal of waste by incineration and combustion biomass also contribute to the discharge of greenhouse gases. So, pag taas ng greenhouse gas, paglaki ng greenhouse effect. So, meron ako nakitang video na i-share about greenhouse gas or yung CO2 particularly, no? Paano yung effect niya. Wait lang. Hanapin ko lang ulit. Kung paano nakaka-affect yung CO2 sa planet natin. Although sa ibang bansa yung settings, pero ito rin kasi na Philippines. So yung source nito ay American Society of Mechanical Engineers. So share ko yung video. How does CO2 affect the planet? So, how does CO2 affect the planet? So, ano ba yung mga effects nito, ano? So, based on core samples from Antarctica, CO2 concentration in the atmosphere oscillated between 200 to 300 ppm for almost a million years. So, since the industrial period, carbon emissions have climbed up to 400 ppm. So the impact on coastal cities, for example, in the US, has been significant, and there are some hurricanes that occur, no? So dahil dyan sa pagtaas ng CO2 concentration in the atmosphere. So panoorin natin. Over the past 200 years, we have increased the base level of carbon emissions in the atmosphere from about 300 parts per million to over 400 parts per million. Now, lots of people say that, look, the planet's been changing in carbon levels in the atmosphere for thousands of years. That's true. But prior to industrialization and based upon core samples from Antarctica, you can measure what the CO2 concentration in the atmosphere was. It was anywhere between 200 to 300 parts per million, and it would oscillate based upon the sampling that they've done almost a million years. But then you get to the industrial period and you see that climb up into the 400 parts per million territory. In the US, most of the population lives on the West Coast and East Coast. And so sea level rise in a city like Miami is impactful, right? There's lots of cities that have been built without a whole lot of thought towards what happens when we're impacted by climate. Think of Hurricane Sandy. Hurricane Sandy was a big wake up here in New York City. With the wind and the hurricane and the intensity, it drove a lot of problems in the operations and flooded a lot of properties that had never expected that the water would rise to those levels. I think environmental stewardship is just being cognizant about what your activity will do as far as impact to the environment.
whether it's farming, things that you would change in your farming techniques, or if you're in production of materials, are there different things you could look at and how you do your production? And then when you're in the building industry, what do you do with buildings as far as help lower their impact on the environment? We just have to figure out decarbonization, how to drive reduction back to levels that will prevent increased temperatures around the globe. Okay, so nakita natin yung effect ng CO2, high level of CO2 concentration sa ating atmosphere, no? So, yun din yung na-experience natin ngayon, no? Kaya tayo binabaha. So, because of that, dapat maging aware tayo sa ating decision, sa ating mga gagawing decisions. So, isipin natin yung magiging impact nito, no? Whether kahit simpleng farming or simpleng paggamit ng natural resources or paggamit ng kuryente, tubig. So, dapat hindi natin siya aaksayahin, no? Kasi kapag too much yung ating consumption, syempre, mas mataas yung carbon footprint natin. So, pagtaas ng carbon footprint, so pagtaas din ng CO2 emission. So, paano tayo makakatulong as a professionals or as a student para mabawasan ang epekto ng climate change? So, dapat papag-aralan natin kung tama ba yung ating gagawing mga designs, no? Dito sa subject na to, no? So yun yung pinaka-specific na pwede nating matutunan. So tama yung magiging designs natin. For example, sa pagde-design ng isang equipment, heat transfer equipment, let's say heat exchanger. So kapag meron tayong maling design, halimbawa yung nasa picture, no? So, ano nangyari dyan? So, nagkaroon siya ng kalawang or rust. So, dahil dyan, ang tawag natin dito is fouling in heat exchanger, for example. Specific lang tong application na to, no? Or specific example lang. Yung fouling is formation of unwanted material deposits on heat transfer surfaces during process heating and cooling. So, kung mapapansin nyo, nagkaroon siya ng rust dahil mali yung materials na ginamit natin, ano. So dapat siguro kung gagamit tayo ng acidic or mataas na pH level, stainless steel yung gagamitin natin. So it occurs in all industries and most heat exchanger designs with impacts ranging from heat transfer degradation. So ano mangyayari kapag nagkaroon tayo ng rusting dyan? So, bababa yung ating heat transfer, yung Q na nakukompute natin. So, kapag bumaba yung Q, ibig sabihin, hindi siya bababa yung efficiency ng heat transfer equipment. So, kapag bumaba yung efficiency, ibig sabihin, mas malaking energy yung kakailanganin para mas tumaas yung efficiency. So, ano mangyayari kapag malaking energy yung ginamit natin? Lalaki din yung resources, yung natural resources na magagamit. So, dahil mas lumaki yung consumption natin ng natural resources, aside from tataas yung cost, yun nga, tataas din yung consumption. Dahil dyan, maapektuhan yung ating balance sa ecosystem, no? Hindi na magiging balance yung ecosystem natin kasi malaki yung natural resources na nagagamit natin. So, mawawala ng balance ang ecosystem. So, masisira.
yung ecosystem natin. Pag nasira yung ecosystem natin, may effect siya sa may hirapan tayong i-combat yung mga phenomena like floods and ano pa bang phenomena and typhoon or other phenomena, no? So, yun yung parang domino effect siya, no? Dahil lang dun sa mali nating decision. Okay? So, yun yung effect ng heat transfer sa ating environment. So, isang tawag dito, solution na naiisip ng na ginagawa natin ngayon is mabawasan or ma-eliminate yung mga CO2 emissions. Ano ba yung mga industries na nagpo-produce ng CO2? Halimbawa, dito sa Batangas na lang, no, wag na tayong lalayo, yung ating mga thermal power plants, nagpo-produce yan ng CO2. No? Tapos, ano pa ba? Yung mga industrial plants, yung paggawaan ng cement, so lahat yan nagpo-produce ng CO2 kasi nagbo-burn ng fuels. So lahat yan may CO2. So ano yung pwede nating solution? Alternative solution para ano yung naiisip yung solution para mabawasan yung CO2? Sinong may idea? Pagtatanim po. Pagtatanim ng puno, no? Pero long term siya, yung carbon sequestration. So, long term yung sequestration, no? Kasi hintayin mo pang lumaki yung puno bago ma-absorb yung mga CO2. Pero pwede siyang maging solution, no? Medyo long term nga lang. So, pwede rin kasi natin na i-capture natin yung CO2. So, isa sa technology natin na ginagamit is CO2 capture. So, ang nangyayari sa CO2 capture, so yung CO2 na galing sa industry, pwede siyang i-capture sa i-capture siya, may dadaanan siyang duct papunta sa isang auxiliary plant, no? Yung auxiliary plant nun, dun siya ipaprocess yung nakuha na CO2. So, may mga technology na pwedeng magamit para ma-extract yung CO2. So, pwede siyang haluan either ng solvent. So, based on the study, pwedeng humahalo yung CO2 sa solvent. Hindi naman kasi siya talaga CO2 na. Nakahalo siya sa flue gas, no? So, ang i-extract natin is yung flue gas mismo. Kukunin natin yung flue gas galing sa mga industrial plant. So, kapag nakuha na natin yung flue gas, may dadaan siyang duct, and then yung solvent, isa lang to sa method, no? Marami pang method, pero pwede yung solvent, ihalo natin sa flue gas para ma-extract yung CO2. So, meron ako i-share na information. Hanapin ko lang ulit. So, after natin ma-extract yung CO2, pwede pa kasi siyang gamitin sa ibang process. Share ko lang, nakita ko na.
sa Jaga pong walang sounds? Ay, wala bang sound sa inyo? Meron daw Okay eh. po wala. Meron po Meron sa po akin, sa sir. akin. Meron. Ay siya, si ma'am lang. Ikaw lang wala eh. Baka may problema yung sound system sa'yo. Meron sa Ay, sige kanila. po. Sige, ulitin natin. Sige. I-mute ko kasi pag hindi ako naka-mute ay magbabounce. Okay, so naintindihan niyo yung process. So para kinukuha natin yung flue gas from a industrial plants, no? And then yung meron siyang katabing auxiliary plant, yung CO2 capture nga. So tingnan natin ulit. So tingnan natin ng mas mabagal yung process, no, para mas maintindihan natin. So nag-i-start siya dito. So ano ba yung mga potential sources natin ng flue gas? So yan, no. Ang potential, yung mga power plants, chemical plants, refineries, and industrial facilities. So kasama na dyan yung paggawaan ng mga cements and other industry, no. Doon galing yung mga sources ng flue gas. Sila yung nag-produce ng CO2. Ang gagawin natin, so yun, kukunin natin yung flue gas dun sa mga company na yan or sa mga industry na yan. Dadaan siya sa flue gas duct, no? So, the process begins when flue gas is redirected from a stack to the carbon capture facility. So, galing sa stack, papunta sa carbon capture facility. Nakatabi lang nung mismong planta. Katabi lang siya. Itatayo siya doon. Yan. Okay. So, tapos, yung quencher natin, ititreat natin yung flue gas between 90 degrees and 100 degrees Fahrenheit. So, dito, gagamit tayo ng heat transfer para matreat
or mapababa natin yung temperature ng flue gas. Kasi merong desired na temperature para mag-combine siya dun sa solvent. So una, ito yung application ng heat transfer na heat exchangers gagamit tayo. Itong quencher, isang example to ng heat exchanger. So para mapababa natin yung temperature ng flue gas. And then, so yun yung flue gas quencher, no? So yan, meron siyang desired properties dapat. So papasok ngayon siya sa absorber. Yung flue gas natin na na-treat, so mababa na yung temperature niya, papasok siya ngayon sa CO2 absorber. So papasok siya doon, no? Dito sa CO2 absorber, dito na siya i-combine dun sa solvent. Yung KS1, ito yung solvent natin. So, it reacts with the treated flue gas to capture about, medyo malaki, no? 90% of the CO2. So, from flue gas, meron siyang 90% CO2 na makukuha. Kasama sa solvent. So, napag-aralan siya ng mga chemist, and then ang ginawa ng mga chemical engineers, nag-develop sila ng ganitong process. Tapos, kapag humalo na siya sa solvent, so yung CO2 rich or yung na solvent natin, meron siyang 90% CO2. Yung solvent na yon na may CO2, ita-transport siya papuntang regenerator. So yan, ito yung regenerator natin. Yan, yung malaking equipment na yan. So, yun yung regenerator. Ano nangyayari sa regenerator? So, i-introduce ngayon yung steam para ma-break na yung CO2 at saka solvent. So, ihiwalay naman natin yung CO2 sa solvent. Para kasi makuha natin yung CO2 sa flue gas, kailangan haluan siya ng solvent. And then, kung nakuha na natin yung CO2, ihiwalay na siya. Kung sumama na siya sa solvent, ihiwalay na siya para ma-separate na, no? Paano mangyayari yun? Mag-i-introduce tayo ng steam. So, bago pumasok ng regenerator, may mga heat exchangers yan para makontrol yung temperature ng steam, no? Steam is introduced to break the bond between CO2 and solvent. Okay? Yun, na-break na yung bond. And then, yung natirang CO2, ito na i-compress at i-dehydrate for other use. So, na-separate na. Ano ba mga purpose, saan ba pwedeng gamitin yung CO2? So, pwede siya sa fertilizer, ammonia urea production, and many more. So, maraming pwedeng paggamitan yung nakuhang CO2. So, instead na mapunta siya sa atmosphere, na-collect natin siya gamit ang CO2 capture plant. Yan. So, CO2 compressor yung gagamitin para ma-compress. So, marami na kaming projects na nagawa about CO2 capture, no? Yung iba naka-install na. Kagaya nito, yung sa plant Barry, Alabama. Naka-install na siya. Yung pinakamalaki is yung Petronova na sa US, sa Texas. So, 4,776 metric tons per year yung nakukuha, no, na CO2. So, yan. Proven na yung technology niya, no? So, ito yung isang madaling way para mabawasan yung carbon footprint. So, medyo mahal siya at nangailangan siya ng malaking investment. Pero para ma-achieve natin yung net zero, so kailangan tayong gumamit ng ganitong technology. Okay, so naintindihan natin yung process ng CO2 capture.